amputee po siya because of diabetes. O matapos siyang kupkupin, alagaan, sinasaktan naman. Sinabi niya ba sa iyo na lalagyan ng laso ng pagkain mo pag nanatili ka pa roon? Opo. Sabi niya, bubuhusan ka na mainit na tubig, kaya lang wala siyang gasol that time, kaya malamig na lang binuhos sa'yo. Opo. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Pag hindi kumulo ang dugo mo, ewan natin kung tao ka pa ba o wala ka lang pakialam sa mundo. Hindi po tayo pwedeng magbulag-bulagan. Ayan pong lumapit sa atin. May kapansanan na naputulan, amputee po siya because of diabetes. O matapos siyang kupkupin, alagaan, sinasaktan naman. So, ginoo, tapos kaya nagpabitag. Medyo uminit ang ulo ko. Ano bang ginawa sa iyo nung babae ba yan? Ano, binubuhusan ko ng tubig? Ano bang ginawa sa iyo dyan? Muntik lang po. Kasi daw, sabi niya nung nag-hearing kami po sa barangay, kasama si Secretary Pamboy po, at si Kapitan, sabi niya, wala naman daw gas yung kaya hindi siya nakapag-init. Malamig na tubig daw yung bubuhos siya sa akin. Kung may panggas siya, bubuhusan ka ng kumukulong tubig. Opo. Ayun. Paano mo nakilala to? Paano ka kinupkup nito? Ano ba nangyari dito kung bakit napunta ko sa kanya? Common friend ko po, kakilala ko siya sa Tiangge. Tapos nung nagka-problema po kami nung kinakasama ko po, nagpa-rescue ako sa kanya. Kasi, so, siya ang taga-rescue mo? Kasi siya lang po yung kontak ko na malinaw eh. Binawa po ako sa Antipolo, then dinala ako dito sa Binangonan. Saan ka ba dati nakatira nung nirescue ka niya? Nasa Antipolo po. Sinong kasama mo that time? Kasama mo dati? Opo. Anong ginagawa? Sinasaktan ka rin? Wala pong palagi po walang ilaw. Nung mga panahon yun, ikaw ba'y naputulan ng ano ka ba, diabetic? Opo, isa pa lang po yung paa. Isang paa pala naputol sa iyo. Ikaw ba'y may pension? Meron po. Magkano pension mo? 11,800 po. 11,800 kada buwan. Opo. So kaya nagpa-rescue ka dito kay Elizabeth. Opo. At pagkatapos dalawang paa na, Elizabeth mukhang busog, tapos ilang ipin. 1, 2, 3. May kulang sa kaliwa. Bungal na to, tapos nang bubugbog pa, tapos nagsasabi sa'yo. Kamusta naman tong si Elizabeth? Nakapustisyo na ba to? Or may kanyang kalokohan na to eh? Kaya siguro baka mainit. Nagrerenta po ako ng 2,500 dyan. Sa labas po ako nakatira. Okay. Pero nung malaman, nung nagsumbong ka sa barangay, paano nakaabot sa barangay? Paano ka napunta sa amin? Ano bang gusto mo ngayon mangyari? Gusto ko lang po maturuan siya ng leksyon or Kasi gusto kong kasuhan ng grade threat po. Kasi yung panglalagay ng lason at pag-threat na papatayin daw ako. Pero sabi ng barangay, mag-usap na lang daw kami ng maayos. Ayun po, gumawa po ng salaysay na ganto, bla bla. Tapos lahat po, kunyari may mangyari man sa akin dito, siya yung mananagot. Sinabi niya ba sa iyo na lalagyan ng laso ng pagkain mo pag nanatili ka pa roon? Opo. Sabi niya, bubuhusan ka na mainit na tubig, kaya lang wala siyang gasol that time, kaya malamig na lang binuhos sa'yo. Opo. Wala pong actually hinarang siya eh. Para po talaga baka malay niyo po na may humarang sa kanya yung pamangkin niya. Pamangkin niya. Dali muna, Vladimir, may pension ka. Saan pupunta ang pension mo? Doon po sa kamag-anak niya, siya yung naghahawak po. Yung kamag-anak niya ang humahawak ng pension mo, tapos siya, inaabutan ng kamag-anak niya. Opo. Tapos nagagalit siya dahil hindi siya inaabutan ng kamag-anak niya dahil tumatanggap ng pension mo, kaya binabalikan ka na, bubuhusan ka ng tubig dahil di pa nakakaabot sa kanyang bayan. Opo. Tapos sabi ng ganun, pag di nakakaabot, lalasunin ka, lalagyan sa pagkain. Opo. Alam ba ng kamag-anak niya to? Siya mismo po, sabi po ganito, ba't nyo po binibigyan pa ng pagkain? Sana nilagyan na lang yun ng lason. Ganon. Kailan nagsimula nag-alboroto na tong si Elizabeth? Noong February pa po. Ano daw dahilan? Bakit nag-alboroto na siya? Po, hindi po kumbaga, parang hindi nababahagian. Wala daw, hindi napapartihan. Opo, siguro mainit ang ulo niya, pampustisyo niya, hindi nabigay sa kanya. Kaya kita, kulang-kulang pang ipin niya ngayon. Kasi po mahilig kumimik yan eh. Hindi makagimik po. Lumakwat siya. Lumakwat siya? Oo, kahit 70 years old po. 70, okay.
Itong pension mo, sir, na binabanggit, kailan mo, sir, tinigil na ibigay sa kanila? Ay, hindi po. Diretso po yun. Hindi po ako mahawak ng pera. Yun lang Hindi, po sir, yung ngayon. withdraw. Sabi mo, hindi na ngayon numahawak, di ba? Kailan nagsimula? Ngayon lang po. Ngayon, kasi ang susunod kong pension po sa August pa eh. Kasi Pero ngayong kalilipat- July, sino humawak nitong July? Sila po, sila rin. Sila pa rin. Dati Pero pa rin. itong August, plano mo na sa'yo na direkta. Opo. So dito simula po sa nung time na bagong- nag-alboroto na tong si Elizabeth hanggang July ngayon, ay sila pa rin ang umahawak. Opo. Okay, Yung ano Sir po, Ben, yun yung ang kamag-anak niya. Okay, sige. Ito ang aming sasabihin sa iyo. Tutulong na kami sa iyo dito. At salamat naman, nakuha mo ng pension mo. Opo. Okay. So, ngayon, hawak mo na. Opo. Oh, saan ka ngayon nakatira? Dito po kay Kagawad Anore. Aha. Ng Kinupkop Barangay siya. Layunan din po. Alright. Kay Kagawad. Mhm. Opo. Siguro naman, pag kay Kagawad ka, hindi ka na nila... siguro dahil nagpabitag ka na. Iba pa kasi pag nagpabitag, iba kami. Opo. Alam ko Siguro naman po ngayon, yun. wala nang pwedeng gumalaw sa iyo. Yung babaeng, pangalan nung sino yung babae na yun? Elizabeth. Si Elizabeth. Elizabeth po. Hindi kaya galit siya dahil wala pa siyang pustiso? Hindi ko rin po alam. Baka po. Yun nga siguro, kaya sabi ko, sige, ganito na lang. Total, anyway, nakuha mo ng pension mo. Susunod, ikaw nang hahawak ngayon. May, Opo. may tinitirhan ka na, hindi ba? Opo, dun po. Okay, masalamat Kanila naman at may magandang loob na. So ganito na lang siguro, at the time being, yung kinikwento mo sa amin ngayon, kami nagpapasalamat at total, nakatingin naman. Alam ko naman si Kapitan Cholvo at may ginawa rin siya sa Kagawad, okay na sa atin. Lalo pa yung sekretary niya po, yung malakad ng Medyo gamot. mabait sila dyan. Wala tayong masabi pag mga ganon, mababait na tao. At of course, andito man sa social worker na municipal MSWD, magbabait pala naman sila dyan. Hindi na natin kailangan kausapin sa isang araw. Siguro ang gawin natin, pwede ka ba namin bisitahan? Pwede po. Okay. Bisitahin ka namin kasi gusto kitang makilala. Parang malay mo ba, kailangan mo ng wheelchair? Right now, sir, kabibili ko lang po ng wheelchair. Mas gusto mo ba ng motorized wheelchair? Ay, mahirap. Hindi pa po sementado dito, pero kung Ay, pwede gusto mo po. ba ng wheelchair na may pakpak? Yan. Pwede po. Yan ang sa ganda. Hindi, biro lang. Napapatawa. Ganun pa man, bibisitahin ka pa rin namin, ha? Okay po. Gusto ko naming makilala para makilala rin namin si Cap Cholvo. Ganun din sila Amelina Salido. Papadala ko yung anak ko dyan para makita ka. Dito lang sa makita. Pakita si anak. Ito lang. Ito. Medyo mabait to eh. Di ka pareho ko. Mabait ako pag medyo, sa mga tao mababait at medyo iba ako pagdating sa mga tao mapanglamang eh, ha? So papadala Apo, ko si salamat Carla, po. ha? Para makilala ka, badalhan ka ng mga Siguro, doon na rin ako. Sa likod lang ako ni Carl. Siya naman mauuna. Sa likod niya ako. Okay? Sige po. Okay? Sir. Okay ba Salamat sa'yo? po. In advance. Alright, sige. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.